Araw-araw ay nakikipagsapalaran si Melissa sa pagsakay ng jeep. Nagtatrabaho siya sa isang butika sa kanilang bayan at kinakailangan niyang sumakay ng jeep kahit patirik ang araw. May asawa na si Melissa, ngunit palagi itong abala sa trabaho at pagod na pagod pag-uwi. Kaya naman may isang bagay siyang labis na kinauulila. Ngunit ang panguulilang iyon, mapupuna ng jeepney driver na si Oscar. Tuwing gabi sa kanyang pag-uwi mula sa butika, sa isang liblib na lugar, doon muna ipinapagarahe ni Oscar ang kanyang jeep upang punan ang hinahanap-hanap ni Melissa. Mainit ang hapon. Halos matunaw ang katawan ni Melissa habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak ang maliit na payong na hindi naman sapat para harangin ang init ng araw. Galing siya sa butikang pinagtatrabahuhan niya mula Lunes hanggang Sabado. Maliit man ang sahod, hindi naman iyon batid ni Melissa dahil wala naman siyang anak pa. Habang naghihintay ay doon tinanaw ni Melissa ang jeep at motor na abala rin sa daan. Kanya-kanyang busina, kanya-kanyang takbo, parang mga taong may sari-sariling destinasyon. May kanya-kanyang dahilan kung bakit nagmamadali. Samantalang siya, palaging ganun ang ruta. Trabaho, bahay, trabaho ulit. Walang excitement, walang bago. Pinagmasdan ni Melissa ang kanyang cellphone na walang text o call ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa isang site sa Maynila. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kalangitan na tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Dahil walang makuhang tricycle, agad na nagtungo si Melissa sa sakayan ng jeep. At doon, nakita niya si Oscar na walang sakay. Hindi sana siya sasakay. Laging may laman. Laging may sinasabi kahit walang salitang binibitiwan. Ngunit mag-aalas 7 na ng gabi at wala na siyang makukuhang sasakyan. "Dito ka na sumakay, Melissa." Si Oscar iyon, sabay bukas ng pinto ng jeep sa harapan. Nagalangan man, tumango si Melissa at marahang sumakay. Naupo siya sa tabi nito at tahimik na nag-iwas ng tingin. "Tahimik ka yata ngayon," ani Oscar habang pinapaandar ang jeep. "Pagod lang," maikling sagot ni Melissa. "Wala ka bang kasama sa bahay?" "May asawa na ako," mariing sagot ni Melissa. Hindi tinitingnan si Oscar. Tumawa ito, mahina pero may halong pangaakit. "Alam ko, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na pwedeng kausapin, Melissa." Hindi umimik si Melissa na hindi niya nilingon si Oscar. Nang umandar ang jeep, nanatili siyang tahimik. Noon pa man, kilala na ni Melissa si Oscar. Sa totoo lamang ay dati niya na itong gusto. Yung tipong paghanga na itinago niya noon pa mang dalaga pa lang siya. Araw-araw niyang nakikita si Oscar na nagpapasada sa kanto ng kanilang eskinita. Magiliw sa matatandang pasahero at palaging may ngiti sa labi. Ngunit nang malaman niyang may asawa at anak na pala si Oscar, pinilit niyang itaboy ang nararamdaman niya. Mas pinili niyang bumuo ng sarili niyang buhay. Kaya noong ipinakilala siya sa isang construction worker na si Nestor, hindi na siya nagdalawang isip. Mabait si Nestor, responsable at higit sa lahat, malapit sa kanyang pamilya. Kaya kahit ganun katindi ang damdamin niya rito, tinanggap niya ang ngayoy asawa na. "Noon lang ay halos ialay mo ang sarili mo sa akin. Ngayon naman ay para bang may sakit ako kung makaiwas ka." Pagbasag ni Oscar sa katahimikan, nabigla si Melissa. Napalingon siya rito. Kita sa muka ang pagkabigla at bahagyang inis. "Wala akong inaalay noon, Oscar. Nagkataon lang na naging mabait ka at mahina ako noon." Rinig ni Melissa ang paghalakhak ni Oscar sa kanyang sinabi. Tila ba tuwang-tuwa ito kahit pa wala namang nakakatawa sa sinabi niyang yun. "Alam mo, Melissa," sambit ni Oscar matapos mapawi ang halakhak, "kung mahina ka noon, ibig sabihin ba niyan malakas ka na ngayon para labanan ako?"
Hindi agad nakasagot si Melissa. Tinignan niya si Oscar at sa unang pagkakataon, hindi niya iniwas ang mga mata. Ngunit tila ba, naupo siyang kandila nang huminto sa liblib na lugar ang jeep at doon ay pinatay nito ang makina ng sasakyan. Madilim man ay kita ni Melissa ang namumungay na mata ni Oscar. Tila ba may init doon na matagal nang ikinukubli at matagal nang pinipigil. Habang dahan-dahang hinawakan ni Oscar ang kanyang mga braso. At kasunod nun, ay kakaiba ang pakiramdam na naramdaman niya. "Namiss ko lang, Melissa," bulong ni Oscar. Agad namang nakaramdam ng init si Melissa. Ramdam ni Melissa ang tensyon sa bawat galaw ng lalaki. At kahit pilit niyang iwaksi sa isip ang lahat, mas mabilis ang pintig ng puso niya kaysa sa kanyang konsensya. Pumikit si Melissa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalunod sa sandaling yun. Ang bawat galaw at bawat hawak ni Oscar sa kanya ay parang hinuhugot siya mula sa matagal niyang pagkakauhaw sa atensyon, sa lambing, sa pag-aalaga, ang init na lagi niyang hinahanap sa asawa. "Alam ko, sabik na sabik ka na dahil laging wala ang asawa mo," bulong ni Oscar habang ang labi halos dumampi sa tenga ni Melissa. Ramdam ni Melissa ang panginginig niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagsabog ng emosyon at pagnanasa na matagal niya nang ikinubli. Ang bawat salitang binibitiwan ni Oscar ay parang apoy na lalong nagpapainit sa kanilang pagitan. "Sabihin mo kung ayaw mo, Melissa," muli nitong sambit. Ngunit ang kamay ni Oscar patuloy na humahaplos sa kanyang mga braso. Pero nanatiling pipe si Melissa. Sa halip, hinayaan niyang mamayani ang katahimikan sa kanila. Tila isang pahintulot na walang salita. Hindi man niya aminin, alam niyang may bahagi sa kanya ang matagal nang gustong maramdaman ulit. Magsisimula na sana sila sa laban. Ngunit doon, tumunog ang cellphone ni Melissa sa kanyang bulsa. Parang kidlat na dumaan ang tunog sa pagitan ni Melissa at Oscar. At doon, muling ibinalik si Melissa sa realidad. Mabilis niyang hinugot ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang bag at tumingin sa screen. "Mahal?" Si Melissa sa kabilang linya. "O mahal, nasan ka ba? Nasa bahay na ako, pasensya na. Hindi ako nakapag-text agad. Nais mo bang sunduin na lang kita pa uwi?" Boses ni Nestor. Pagod man, ramdam niya ang saya sa tinig nito. Napakagatlabi si Melissa at napalingon siya kay Oscar, na ngayon nakahawak pa rin sa manibela. Tahimik at nakatingin lang sa kanya. Sa mga mata nito, kitang-kita ni Melissa ang inis. "Hindi na mahal, pauwi na ako, may masasakyan naman ako." Mabilis ang sagot ni Melissa habang iniwasan ang tingin ni Oscar. "Sigurado ka?" "Oo mahal, kita tayo sa bahay." Sambit ni Melissa sa masayang tinig. Nang mawala sa linya, ay muli siyang bumalik sa loob ng jeep ni Oscar. At doon ay wala namang imik si Oscar na pinaandar ang makina at umalis na sa liblib na lugar. Walang salitang lumabas kay Melissa. Ngunit sa totoo lamang, aaminin niyang halos mabaliw siya sa pamamaraan ni Oscar sa paghahawak sa kanya. Nilingon niya ito saglit, tsaka agad na ibinalik ang paningin sa labas. Kahit wala siyang sinasabi, kahit pilit niyang ikinukubli sa kanyang sarili, hindi niya maitatanggi ang katotohanang niyanig ang kanyang katawan sa bawat alaala ng kamay ni Oscar sa kanyang balat. Sa bawat sensasyong bumalot sa kanya kanina, sensasyong hindi kailanman naramdaman sa piling ni Nestor. "Ito ang bayad," wika ni Melissa nang makarating sila sa babaan ng jeep. Inabot niya ang perang tig-20 pero halatang iwas ang kanyang mga mata. Hindi niya magawang tingnan si Oscar. "Hindi na," sagot ni Oscar. Bahagyang ngumiti ngunit may seryosong tono sa boses. "Basta, araw-araw ka na lang ditong sumakay para makatipid ka." Napalingon si Melissa.
Kita sa mga mata ang pag-aalinlangan. Gusto niyang tanggihan. Gusto niyang sabihin na ayaw na niya. Ngunit tila ba, isip at puso niya mismo ang sumang-ayon. Tumango na lang siya. Marahang bumaba ng jeep at marahang isinara ang pinto. At paglakad niya palayo, ramdam niya pa rin ang titig ni Oscar sa kanyang likuran. Ngunit nagpatuloy si Melissa na naglakad upang makauwi na ng bahay. "Mahal, ayos ka lang ba?" ani Nestor. Agad na peking ngumiti si Melissa. Doon ay nang silipin niya ang maliit nilang kusina ay kita niya ang inihanda ng kanyang asawa na ulam na tinolang manok. "Ikaw talaga, nagabala ka pang magluto," sambit ni Melissa at doon ay hinawakan ni Nestor ang kanyang kamay at nagtungo sila sa kusina. "Siyempre, alam ko kasing pagod ka." Ngumiti lamang si Melissa. Doon ay pinagmasdan niya si Nestor na kumuha ng kanin at mainit na sabaw para sa kanya. Masaya silang kumain ng sabay. Habang inunguya ang manok na may sabaw, doon ay unti-unting binalikan ng kanyang isipan ang naganap kanina. Ang init, ang kilig, ang pagkasabik na hindi ni Melissa matukoy kung saan nag-ugat. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon si Nestor. Tahimik, tapat at nagmamahal. Masaya silang kumain ng sabay. Pero sa puso ni Melissa, may isang bahagi ang hindi mapakali. Nang matapos maligo at pumasok sa silid si Melissa, pagpasok niya sa kwarto, ay agad niyang nakita si Nestor na nakahiga sa kama. Nakasandot naka-short. Nakapatong ang isang braso sa noo. Ngunit nang mapansin siya, dahan-dahang bumaling ang tingin nito sa kanya at namumungay ang mga mata nito. May kung anong kasabikan sa titig. "Ang bango mo naman," ani Nestor nang tumabi si Melissa. Napakagat-labi si Melissa. Hindi alam kung paanong magre-react. Ramdam niya ang init ng katawan ni Nestor na lumalapit sa kanya. At ang mabigat nitong hininga na dumadampi sa kanyang balikat. "Namiss kita, mahal," bulong ni Nestor habang inilalapit ang muka sa leeg ni Melissa. Naramdaman niya ang malambot na halik ni Nestor sa kanyang balat. Doon ay humarap siya sa asawa upang bigyan ito ng isang halik. At doon sa maliit na silid ng kanilang bahay, ibinigay ni Melissa ang init na tinamo niya mula kay Oscar patungo kay Nestor. Pawisan man dahil sa init, hindi iyon batid ni Melissa. Buong puso niyang pinag-iisa ang kanilang mga katawan ng asawa. Walang sinayang na segundo si Melissa at doon na ipinadama niya kay Nestor ang kakaibang init na nagmumula sa kanya. Kita ni Melissa ang pawisang asawa. Napaka-agresibo na tila ba matagal nang pinipigil ni Nestor. Ramdam ni Melissa ang bawat bigat na ginagawa ng asawa. Ang lalim ng bawat buntong hininga nito at ang pagnanasa na tila ba ngayon lang napunan. Ngunit sa bawat galaw ni Melissa, tila ba bigo siyang kalimutan si Oscar na kahit paanong gigil ni Nestor, hinding-hindi mapupunan nito ang kasabikan na nais niya. Nang sumapit ang umaga, mabilis na tumayo si Melissa sa kama. Tila ba ayaw niyang matagalan ng pagkakahiga sa tabi ni Nestor, na ngayon mahimbing pa rin natutulog. Hindi pa man sumisilip ang araw sa bintana, agad siyang nagtungo sa kusina upang magluto ng itlog at magsangag ng kanin. Ilang minuto rin ang itinagal niya sa pagluluto bago naramdaman ang presensya ni Nestor sa kanyang likuran. "Ang aga mo naman, mahal," bulong ni Nestor habang niyayakap si Melissa mula sa likuran. Ramdam niya ang bigat ng mga bisig nito sa kanyang bewang, pati na rin ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. "Bango ng niluluto mo ah, at ikaw din, ang bango mo, mahal." Ngumiti si Melissa, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Patuloy siyang naghalo ng sinangag
at pilit ikinukubli ang lamig na biglang sumiksik sa pagitan ng init ng yakap ng asawa. Maaga lang talaga ako nagising, sagot ni Melissa. Marami kasi akong gagawin sa butika mamaya. Gusto mo ihatid na kita? Alok ni Nestor habang hinahaplos ang braso ng asawa. Day off ko naman ngayon. Sige, kung yan ang gusto mo, wika ni Melissa. Nang matapos ang pagluluto, ay agad na niyang inihain sa hapag ang nilulutong ulam at doon ay tahimik silang kumain ni Nestor. At katulad nga ng inaasahan ni Melissa, ay paglabas pa lamang niya sa gate na kahoy ng kanilang bahay, doon ay nakita niya na ang asawang si Nestor, lulan ng motor nitong luma, nakangiti sa di kalayuan at naghihintay sa kanya. Sumakay si Melissa sa motor. Sinadya niyang pumayag sa paghahatid ni Nestor sa kanya sa bayan dahil nais niyang iwaksi ang kaisipan kay Oscar. Ngunit tila ba mapaglaro ang pagkakataon dahil halos mapatalon si Melissa sa kanyang kinauupuan nang malakas na bumusina sa likod nila ang jeep ni Oscar. Pasensya ka na, mahal. May mga mayayabang talagang driver. Parang akala mo sila ang may-ari ng kalsada. Dagdag pa ni Nestor habang muling pinapaandar ang motor. Pilit nitong ibinalik ang ritmo ng maagang umaga nilang dalawa na tila walang nangyari. Tumango lang si Melissa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig pero sa kanyang isip hindi pa rin siya mapakali. Hindi dahil sa busina, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa presensyang dumaan at muling nagpaalala sa kanya sa mainit na gabi nila ni Oscar. Dahan-dahan ni Melissang nilingon ng kalsadang likuran. Doon niya tinanaw ang jeep ni Oscar na ngayon ay mas nauuna na sa kanila. Nang makarating sa butika ay agad na bumaba si Melissa sa motor ng asawa. Ingat ka, mahal, wika ni Nestor, sabay kindat at hawak sa kanyang balikat. Napilitang ngumiti si Melissa. Oo, ikaw rin, huwag kang magpapalipas ng kain. Tugon niya bago pumasok sa loob ng butika. Ngunit pagkapihit ng pinto at pagkasara ni Melissa sa likuran niya, isang malalim na buntong hininga agad ang pinakawalan niya. Bumati sa kanya ang amoy ng alkohol at gamot, ang ingay ng lumang electric fan na palaging nangingialam sa katahimikan ng butika, at ang mga mata ng kasamahan niyang si Ate Jonah na agad na sumulyap sa kanya. Uy, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Puna ni Jonah habang nag-aayos ng mga reseta. Napailing si Melissa. Wala to, maaga lang ako ngayon. Naku, baka kulang lang sa ano dyan. Biro ni Jonah. Napailing lamang si Melissa at nagtungo sa inventory. Inabalan niya ang sarili sa buong maghapon. Ngunit tila ba, bigo pa rin siya dahil tanging si Oscar lamang ang laman ng kanyang isipan. Melissa, tawag ni Jonah, dahilan para mapapitlag siya. Lunch break na, kumain ka muna. Tumango si Melissa at bitbit ang baon niyang kanin at ginisang sardinas. Umupo siya sa sulok at pinagmasdan ng plastik na lalagyan. Wala siyang gana. Tila ba may hinahanap siyang nais na mapunan. Kaya't nang sumapit ang gabi at pagtatapos ng trabaho, doon ay nagpasya si Melissa na hindi na lamang magpasundo kay Nestor. Pagkasend ng mensahe ni Melissa na hindi magpapasundo, ay mabilis niyang isinuot ang kanyang bag at lumabas ng butika. Huminga siya ng malalim, tila ba sa bawat hakbang may kabig na bumabalik sa kanyang dibdib. Hindi pa man niya tanawang sakayan ng jeep, alam na ng katawan niya kung saan siya patungo at doon nga sa kanto nakaparada ang jeep ni Oscar. Bukas ang ilaw sa loob, nakaawang ang pinto sa harap at tila ba hinihintay lang siyang dumating. Hindi ka sumabay kay mister mo? Imbis na sumagot, lumapit si Melissa. Tahimik, walang salita, hanggang sa siya na mismo ang nagbukas ng pinto ng jeep. Umupo siya sa harap at marahang isinarado ang pinto. Sinadya kong hindi magpasundo.
Wika ni Melissa na umugong ang makina ng jeep. Saglit na tumingin si Oscar kay Melissa. Isang mapang-akit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi ito nagsalita, ngunit halata sa mga mata ni Oscar ang kasiyahan. Para bang nabasa niya ang nais ipahiwatig ni Melissa sa simpleng pagkakasabi ng mga salitang yun. Paano pag nalaman ng asawa mo? Tanong ni Melissa at tinanaw ang pamilyar na daan kung saan siya idinala ni Oscar ng gabing ipinaramdam nito sa kanya ang haplos na hindi niya malilimutan. Wala namang kailangang makaalam kung walang magsasabi, sagot ni Oscar. Natiling nakatutok sa kalsada, ngunit may bahid ng hamon ng tinig. Napalunok si Melissa. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o pananabik. Dahil sa bawat metro ng kalsadang binabaybay nila, ay mas lalo siyang nilalamon ng alaala ng gabing yun. Ang madilim na lugar, ang init ng palad ni Oscar, ang mga haplos na pilit niyang isinusumpa, ngunit tila ba hinahanap-hanap ng katawan niya. Hindi umimik si Melissa, at katulad nga ng hinintuan nila nung unang gabi ng makasalanang ginawa, doon ay agad na pinatay ni Oscar ang makina ng jeep at ilaw na nagbibigay liwanag sa kalsada. Sabihin mo lang kung ayaw mo, bulong ni Oscar. Nanatiling walang imik si Melissa, ngunit nang makahanap ng salita, hindi na rin niya iyon na ituloy nang halikan siya sa labi ni Oscar. Bawat halik at bumaba sa panga ni Melissa at napunta sa leeg. Pumikit siya nang makaramdam ng kiliti na ngayon pa lamang niya naramdaman. Nagpaubaya si Melissa. Hindi niya na kayang itanggi sa sarili ang pagnanasang matagal niyang itinatanggi. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Sa bawat halik ni Oscar, para siyang unti-unting nawawala sa sarili. Natatangay ng init, ng damdaming binuhay nito sa kanya. Sa maliit na jeep, doon ay naganap ang bagay na iyon sa kanila. Dala ng kanilang bawat paggalaw, ay nag-iingay ang jeep na patuloy ang uga na para bang nililindol at tila sumasabay sa ritmo ng bawat isa. Pumikit si Melissa at halos mapasigaw dahil sa napaka-gifted ni Oscar. Buong gabi, sa mainit na sulok ng jeep, halos paulit-ulit na nangyari ang mainit na tagpo na bagay na iyon ni na Oscar at Melissa, ni hindi nila inalala ang pamilyang maaaring masira. Mapunan lamang ang init ng bawat isa. Ang katawan ni Melissa ay tumugon sa bawat galaw ni Oscar. Ang init ng kanilang pagmumulan ay tila walang kapantay. Akin ka lang, Melissa. Napakaganda mo, sambit ni Oscar, at talaga namang sinulit ang bawat sandali. Ngunit sa kabila ng init at pananabik, may nararamdamang kalungkutan si Melissa. Lahat ng iyon ay tila isang panandali ang kaligayahan na magbabalik sa isang matinding sakit pagdapo ng umaga. Ngunit si Oscar ay tila walang malasakit at tanging nais lang mapunan ng kamunduhan. Nagpatuloy sa ginagawa at tila wala ng bukas hanggang sa marating nilang tuluyan ng dulo. Lupaypay at talaga namang nangihina nang sila ay matapos.